DJ Five on the ones and twos. This is your man on the mix, DJ Dreamgals, all the way here from Finland. Playing the hot jams all day long. This is your man on the mix, DJ Dreamgals, all the way here from Finland. Excuse me, Mr. DJ. Hey, check this out. We got a great show coming your way. Magandang umaga sa inyong lahat. Nagbabalik po ulit tayo. Tagalog po tayo ngayon. Kasi may nagpadala ulit ng storya ng kanyang buhay. Hopefully mabigyan natin ng tamang pagbasa yung pinadala ng sulat. Itong sulat na to ay nanggaling kay Marco. Ang kwentong to ay galing kay Marco na taga Paranaque. Oh my God. Bagong lahat, nais kong pasalamatan si Marco. Hindi niya tunay na pangalan. Kasi nagtiwala siya sa ating maliit na programa. Kahit bago pa lang tayo dito sa sa programang to, pinagkatiwalaan tayo ni Marco. Sana all. Salamat sa iyo, Marco. So, simulan na natin. Magandang gabi, DJ. Uy, baka naman sinulat niya to ng gabi. Maga pa dito sa Finland, Marco. Tawagin mo na lang akong Marco, na taga Paranaque. Gusto kong ibahagi ang kwento sa programa mo kasi hindi ko na alam kung kanino ako lalapit. Hindi ko masasabing Marco, tama ba yung desisyon mo? Nandito ka lumapit sa akin. Oh my God. Pero babasahin pa rin natin. Siguro dito ko na lang ilalabas ang bigat ng nararamdaman ko. Sampung taon na kaming mag-asawa ng misis ko na si Marga. Mahal na mahal ko siya at alam kong mahal na mahal rin niya ako noon. Oh my God. Pero isang taon na ang nakalipas mula nang magdesisyon siyang magtrabaho sa Saudi bilang domestic helper. Ayoko sana siyang payagan, pero paano ko siya pipigilan? Sabi niya, para sa kinabukasan namin ito, para sa anak naming si Leanne. Noong una, okay naman. Halos araw-araw siyang tumatawag. Lagi niyang sinasabi kung gaano niya kami namimiss at sinisigurado niyang alam kong ginagawa niya ito para sa amin. Pero habang tumatagal, unti-unti akong nakakaramdam ng pagbabago. Hindi na siya madalas tumawag. Minsan kapag tumatawag ako, ang dami niyang dahilan para tapusin agad ang usapan. Oh my God. Naiintindihan ko naman na baka pagod siya. Pero ang hirap iwasan ng mga hinala. Lalo na nang makita ko ang isang post niya sa social media, may kasama siyang lalaki. Damn you!
Oh my God. True pa lang. Sabi niya nang tanungin ko. Pero hindi ko maialis sa isip ko ang litrato. Napansin ko rin na mas bihira na siyang magparamdam pagkatapos noon. What are you doing? Nagdesisyon akong magtanong ulit. Tumawag ako sa kanya isang gabi. Marga, bakit parang ang layo mo na? May iba ka na bang kasama dyan? Diretsahan kong tanong. Huwag kang mag-isip ng ganyan, Marco. Nagtatrabaho ako dito para sa inyo. Sagot niya. Pero ramdam ko ang lamig ng boses niya. Oh my God. Kung ganun, bakit mo ako masagot? Bakit hindi mo ako masagot ng maayos? Oh my God. Bakit parang may tinatago ka? Giit ko. Ang masakit pa, DJ, may mga kababayan kaming OFW sa Saudi na nagsasabi sa akin na madalas daw nilang nakikita si Marga na kasama yung lalaki na nasa litrato. Damn you! Napansin ko na kahit gaano ko pilitin si Marga na magpaliwanag, parang palaging may sagot siya na hindi tumutugma sa nararamdaman ko. Sana all. Sana all, Marga! Nabibigatan na ako, DJ, kaya humingi ako ng payo sa mga kaibigan ko rito. Sabi nila, kausapin ko siya uli, pero maghanda ako na sa kahit anong sagot ni Marga. Kaya isang gabi, tinawagan ko siya at sinubukan kong maging kalmado. Oh my God. Marga, sabihin mo sa akin ang totoo. Ayoko nang maghinala. Mahal kita, pero hindi ko kayang mabuhay ng ganito. Sabi ko yun sa kanya, DJ. Tahimik siya sa kabilang linya. Maya-maya, narinig ko siyang humikbi. Umiyak siya, DJ. Parang iba naman yata tumiyak na to. Parang hindi naman to si Marga. Parang anak niyo to, ha. Marco, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya, Oh my God. pero nagkamali ako. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Sana all. Sana all, Marga. Damn you! Damn you. DJ, parang gumuho ang mundo ko. Hindi ko inaasahan ang sagot na yon. Ang sakit. Lalo na hindi ko siya kasama. Pero sa gitna ng sakit, naisip ko, ang anak namin, si Lian, wala siyang kasalanan dito. Ang mahalaga ngayon ay si Lian, sabi ko. Ayusin natin ito para sa kanya. Kahit ano pa ang mangyari sa ating dalawa. Wow, ang galing naman ni Marco. Kaya niyang tanggapin yung pagkukulang ni Marga, yung pagkakamali ni Marga para sa kanilang anak na si Lian. Pagkatapos ng tawag na iyon, alam kong hindi na magiging pareho ang buhay namin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano ko haharapin ang sitwasyon. Oh my God. Pero isang bagay ang sigurado. Gagawin ko ang lahat para kay Lian. Kahit gaano kasakit, pipilitin kong maging matatag para sa kanya. Tama yan, Marco. Tatagan mo lang lagi ang sarili mo.
DJ, salamat sa pagbibigay ng oras para pakinggan ang kwento ko. Sana ay sa pagbahagi nito, gumaan kahit papano ang bigat ng nararamdaman ko. Salamat at magandang gabi sa'yo. At yun ang kwento ni Marco. Napakalungkot. Ang maipapayo ko lang sa'yo, Marco, kahit hindi naman ako eksperto sa larangang mga ganitong larangan ng problemang nararanasan mo, pagtuunan mo ng pansin ang anak mo na si Lian. Ang pinakamahalaga sa sitwasyong ito ay ang kapakanan ni Lian. Siguraduhin mong mararamdaman niya na ang pagmamahal at suporta mo ay laging andyan. At bigyan mo rin ng oras ang sarili mo para maghilom. At kausapin mo rin si Marga ng mahinahon. Bagamat masakit ang nangyari, mahalagang magkaroon kayo ng malinaw na pag-uusap para sa inyong anak na si Lian. Huwag mo rin kalimutan ang sarili mo. Mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, pero huwag mo pabayaan ang sarili mo. Maghanap ka ng mga aktibidad. Maghanap ka ng mga aktibidad na makakapag-saya sa'yo at makakalimutan mo yung mga pagdaanan mong sakit. Tapos, pag-isipan ang mga sumusunod na hakbang. Kung ang mga desisyon, kung magdedesisyon kang magpatuloy sa relasyon o tapusin ito, siguraduhin nakabatay ito sa mga plano na hindi makakaapekto sa anak niyo si Lian. At humingi ka ng mga tulong sa mga eksperto sa mga ganitong usapin. Kasi ako naman ay hindi naman ako talaga eksperto sa mga ganito, lalo na Tagalog. Medyo may limitasyon ng aking pagsasalita ng Tagalog. Kung nahihirapan ka sa emosyonal na aspeto, huwag kang magdalawang isip na humingi ng tulong sa isang psychologist o kaya yung mga family counselor. Maaari kang matulungan ng mga profesional upang maharap ng maayos ang sitwasyon. At lagi mong tandaan, Marco, hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. May mga taong tutulong pa rin sa'yo. Ang daming mga taong nasa paligid mo lang, handang tumulong. Ang mahalaga ay unahin mo ang iyong kapakanan at ang kinabukasan ng anak mo. Malungkot man ang mga pangyayaring ito, Marco, pero tatagan mo lang ang sarili mo. Tatagan mo lang ang loob mo at huwag mo papabayaan yung anak mong si Lian. At ang masasabi ko lang sa iyo, Marga, hindi kita masisisi. May mga panahon talagang tinatawag ka ng laman. Hindi ko naman sinasabing acceptable ang reason na yan. Pero may mga tao talagang hindi naniniwala sa LDR, long distance relationship. So, ang masasabi ko lang sa iyo, Marga, kung ayaw mo na talaga kay Marco, sabihin mo ito ng totoo. Sabihin mo ng diretsahan kay Marco para hindi na umasa si Marco. Tapos, ipaliwanag nyo ng mabuti sa anak nyo. Kasakaling maintindihan din ng anak nyo, tapos payo ko lang din sa mga OFWs na iniwan nyo yung pamilya nyo sa Pilipinas. Hanggat maaari, bigyan nyo lagi ng oras yung asawa at anak nyo. Kung nalulungkot kayo, tumawag kayo sa kanila.
huwag kayong maghanap ng ibang makakausap. Kasi dyan nagsisimula yung cheating. So, good luck sa iyo, Marga. At salamat sa iyo, Marco, sa pagbahagi mo ng iyong kwento. Marahil masakit ang nararanasan mo ngayon, ang dinaramdam mo ngayon, pero kaya mo yan. Galingan mo lang lagi. Galing mo! Para sa anak mong si Lian. At dyan po nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat kay Marco na taga Paranaque sa pagbahagi ng kanyang kwento. Na malungkot na kwento. At salamat po sa lagi niyong pakikinig at laging panunood ng aking programa. Maraming salamat po at lagi ko pong sinasabi sa inyo na mamuhay tayo ng tahimik at puno ng pagmamahal, lalo na pagkasama ang ating pamilya. Bye-bye! DJ 5 on the ones and twos. This is your man on the mix, DJ Dream Gals, all the way here from Finland. Playing the hot jams all day long. This is your man on the mix, DJ Dream Gals, all the way here from Finland. Excuse me, Mr. DJ. Well, check this out.